Baby, tingnan mo yung kwintas na naka-display dito. Oh. Sobrang ganda, di ba? Bagay na bagay sa akin at litaw na litaw yung emerald green na diamond sa maputi kong balat. Lahat naman ng bagay na isuot mo, bagay na bagay sa'yo, baby. Kahit nga yata basahan lang isuot mong damit, mabumukha ka pa rin mayaman. Sus, ikaw talaga. Ang lakas-lakas mo mambola. Kung totoo nga lahat ng sinasabi mo, bilhin mo nga para sa akin tong kwintas na to. Tingnan mo, grabe. Sobrang ganda. Mukha akong prinsesa. Sigurado ka ba? Baby, masyadong mahal yan para sa kwintas lang. Alam ko na, tumingin na lang tayo ng sumura sa iba. Marami naman kasing ganda niyan hindi naman natin kailangan gumastos ng mahal. Bakit hanap pa tayo ng iba? Nandito lang nga tayo. At alam mo, gusto ko talaga yung kwintas na to. Tingnan mo nga Alam mo, kapag nakita to ng mga kaibigan ko, siguradong pagkakaguluhan nila ako at maiinggit na naman sila sa akin. Kasi overpriced na masyado dito sa mall, Sheena. Maraming kagaya niyan sa labas. May mga alam mo yun, pwedeng bilan ng alas na parehong-pareho lang na sinusukat mo. Ganon. So gusto mo na mag-settle ako sa fake at cheap na alahas. Akala ko ba mahal mo ko, baby? Nasa mall na nga tayo, Trusted store na nga itong kinaroroonan natin, Kaya, ano pa ba hinahanap mo? Sige no, bilhin mo na to, please. Gusto ko kasi talaga to, Masyado naman kasing mahal yung kwintas na yan. Alos kalahati na ng sahod ko niyan Baka pwedeng tumingin na muna tayo ng mas mura ng konti. Ay nako, ayoko. Ito yung gusto ko at kung mahal mo ko, bibilhin mo to para sa akin. Kwintas pa lang, nihirapan ka ng bilhin. O paano na lang kung bubuo na tayo ng pamilya? Titipirin mo din yung mga anak natin? Ay nako, iba naman na kasing usapan yun, Sheena. Kung importanteng bagay yan at magagamit mo sa pang-araw-araw na pangangailangan, wala naman ako reklamong bilhin yan para sa'yo. Kaso kung pamplex lang naman sa mga kaibigan mo, medyo hindi na kasi makatarungan yung mahal ng presyo niyan. Ay naku, importante din naman to para sa akin Alam mo ba, nakakatulong to sa confidence ko. Buti nga, kwintas lang muna ngayon Sa susunod na lang yung iba ha. Ano? May susunod pa? Hindi naman sa nagre-reklamo ko pero sobra naman kasi yung gastos natin para sa alahas lang. Mabuti sana kung pagkain na lang, di ba? At least, nabubusog na tayo, nagiging healthy pa. Yan yung mahirap sa mga health conscious na kagaya nyo Physical health lang ba lagi yung mahalaga? Paano naman yung mental at emotional health? Bakit ba? Ano ba may tutulong niyang alahas sa mental at emotional health mo? Malaki may tutulong ng mga alahas na to, no? Mas magiging kumpiyansa ako sa sarili ko at saka bukod doon, nahihil nito yung inner child ko. Tingnan mo naman kung gaano kaganda, Lalo na siguro kapag set yung suot ko. Alam ko na, bilhin na rin kaya natin yung hikaw at bracelet, baby. Ay, hindi. Alam ko, hindi ka pinagkaitan ng mga bagay nung bata ka pa. Paano hinihil niyan yung inner child mo? Sa kwintas pa nga lang, sakit na sa bulsa. Tapos gusto mo pandagdagan. Tsaka alam mo, ang dami mo ng alahas. Hindi ba sapat lahat ng yun? Hindi mo rin naman masusuot yan ng sabay-sabay. Ay basta, alam mo ikaw ang dami mong sinasabi, no? Bibilin mo ba to o hindi? Pwede namang humanap na lang ako ng iba na willing akong ibili ng alahas na gusto ko. Hindi ako magtitiis sa lalaking halos ayaw maglabas ng pera para sa girlfriend niya. Ay, okay, sige. Sige na, bibilin ko na yung kwintas na yan para sa'yo. Pero please, yun na lang muna ha. Tsaka na yung set na kasama niyan. Mahirap na, baka ma-short na kasi ako sa budget kapag lumagpas pa tayo sa gastos natin ngayong araw. Okay, thank you baby. Promise, iingatan ko to. Next time ulit ha. I love you so much. Isang magandang araw po sa ating lahat at masaya po ko na nagkakasama-sama na naman muli tayo dito sa ating channel at sa ating kwento para sa araw na ito. Muli ako po si Miss Cassie, ang inyong tagapagsalaysay para sa natatanging kwento natin ngayon. At ito ay ipinadala sa atin ng ating letter sender na si Sheena. Gusto ko lang din pong sabihin sa inyo na labis po ang aking pasasalamat because we are growing now at mas malaki pa tayo day by day, no?
At dahil po dyan taus-puso po ako na nagpapasalamat sa inyo. Kaya bago po tayo magsimula ay nais ko muna kayong imbitahan muli at hingin ang inyong suporta, lalong-lalo na kung bago ka pa lamang dito sa channel ko. Please hit like, mag-comment ka na rin kung ano masasabi mo tungkol sa kwento natin ngayong araw o kung meron ka bang comments, no? And then, samahan mo na rin ng pag-subscribe para mas magkasama pa tayo ng mas matagal sa mga susunod at mas marami pang mga bagong istorya na aking bibigyan ng buhay. At sa mga solid listeners ko, kung gusto po ninyo ng mga shoutout, by next video, mag-shoutout na rin ho ako. Bilang pasasalamat na rin ho sa suporta na ibinibigay ninyo sa channel. So muli, maraming salamat po at halika na. Huwag na natin patagalin pa at atin ang simulan ang kwento, ang liham mula kay Sheena na pinadala dito sa Miss Cassie Horror Stories. Magandang araw po. Itago nyo na lamang po ko sa pangalang Sheena. Kakagraduate ko pa lang sa kolehiyo nung mangyari ang kwento ko. Lumaki akong sanay na nakukuha ang lahat ng gusto ko. Hindi man kami mayaman pero maganda ang trabaho ni Papa at hindi niya ako kailanman tinanggihan kapag nanghihingi ako ng pera o kaya nagpapabili ng gamit. Kaya buong akala ko noon, normal lang na gumastos at magpabili ng mga bagay na hindi naman talaga natin kailangan. Madalas ko pang makita si Mama bilang kontrabida sa buhay ko kasi palagi niyang pinipigilan si Papa kapag ibinibigay nito ang lahat ng gusto ko. Noong mga panahong yon, hindi ko pa alam ang totoong halaga ng pera. Nakikita ko lang ito bilang instrumento para makuha at mabili lahat ng luho ko. Hanggang sa bigla na lang namatay si Papa. Dalawa lang kami ni Mama na naiwan at kahit nasaksihan ko ang hirap ni Mama sa pagkawala ni Papa, hindi ko yun masyadong sineryoso. Akala ko kasi madali lang naman kumita ng pera. Wala nga reklamo si Papa kapag humihingi ako at madalas sobra pa ang binibigay niya. Kagaya nung kami na lang ni Mama. Madalas kaming magtalo lalo na't palagi niya akong tinatanggihan at kinukontra sa mga binibili ko. Mabuti na lang nakilala ko si Alas na parang si Papa rin noon. Siya kasi yung tipo ng lalaking handa rin gawin ang lahat para sa akin. Hindi ko nga lang nagawang pahalagahan kasi nabulag ako sa mga material na bagay. Yun pala, lahat ng ginagawa ko ang magiging dahilan kaya mawawala ang mga taong mahalaga sa akin. Sheena, ano itong binili mo? Saan galing yung perang ginastos mo para dito? Ay, ang mahal-mahal ito para lang sa isang kwintas. At saka, sa kilalang brand pa talaga. Nakakanginig ng tuhod ang presyo nito. Binili ni Alas para sa akin yan, Ma. Alam mo, ang ganda no? Tingnan mo. Tsaka totoong mamahalin yan. Huwag niyo nang pansinin yung presyo. Tingnan niyo kung gaano kaganda sa akin yan kapag suot ko. Ano? Nagpabili ka sa boyfriend mo na ganito kamahal na kwintas? Anak, hindi naman tama yun. Ibalik mo to kung saan nyo binili at isauli mo sa boyfriend mo yung pera. Hindi biro ang presyo nito. Ang hirap-hirap kumita ng pera tas gagastusin lang para sa mga ganitong bagay na minsan mo lang naman yata sinusuot. Ayoko nga, Ma. Hindi ko naman siya pinilit na bilan ako ng mahal na kwintas, no? Kusang loob niya binili yan para sa akin. Huwag niyo kong kontrahin yung kasiyahan ko. Hindi na nga ako nanghihingi ng pera sa inyo para hindi na dumami yung sermon. Kahit na, sigurado kong hindi lang nun matanggihan ikaw kasi mahal ka niya. Kaya lagi kitang pinagsasabihan na maghanap ka na ng trabaho para naman malaman mo yung hirap kung gaano kumita ng pera. Hindi mo nga yata alam yung hirap ng boyfriend mo para lang maibili ka ng mga hinihingi mo. Hindi ka pa nakontento sa dami ng binibigay niya sa'yo. Pati sobrang mahal na kwintas pinabili mo. Ay nako, hindi ka na nahiya. Bakit ho ba kinukontra niyo ako, Ma? Hindi naman ho galing sa inyo yung pinabili ko niyan Yung bumili nga hindi nagreklamo So, bakit hindi na lang ho kayo maging masaya para sa akin? Tingnan mo tong babaeng to. Tingin mo na naman sa akin, kalaban. Pinagsasabihan lang kita para hindi ka mapasama. Mabuti sana kung pera mo yung ginagastos mo, pero hindi Galing yan sa ibang tao.
Mamaya, kakaganyan mo. Makahanap ka ng magpapahirap sa'yo. Alam mo, maniwala ka sa akin. Lahat ng ginagawa mong sobra ay may kapalit na doble yan sa hinaharap. Ay, kung hindi ka masaya sa buhay nyo, ma, pwede ba huwag nyo na lang akong idamay? Hayaan nyo ako na maging masaya dahil ayoko maging miserable kagaya nyo. Akin na nga ho yung kwintas na yan at isusuot ko na. Ay, medyo malilate ho ako ng uwi mamaya ah. Magme-message na lang ho ako kung may nagbago sa plano namin. Oh, isa naman ang lakad mo. Akala ko ba wala kang pera? Nangingi ako sa'yo ng dagdag pambayad sa kuryente kahapon. Sabi mo, sakto lang yung pera na meron ka at wala ka nang may bibigay. Exactly, ma. Wala na akong pera. Wala akong extrang pera na pang share sa kuryente kasi nakasave din yung pera ko para sa gala namin ng mga kaibigan ko, no? Ayoko nga mag-cancel last minute. Baka isipin nila, naghihirap na tayo. Kilala niyo naman sina Joanna at Karen eh. Mga anak mayaman yun kaya kailangan ko makipagsabayan sa kanila. Bakit? Ano bang masama sa pagiging mahirap? Totoo namang mahirap na tayo ngayon at wala akong nakikitang mali doon. Kung totoo ang mga kaibigan mong yan, tatanggapin ka nila. Ano man yung maging estado mo sa buhay? Hindi yung pinipili mo makipagsabayan sa buhay nila kahit hindi mo naman afford. Ayoko magmukhang mababa kasama ng mga kaibigan ko, ma. Bakit ba hindi mo yun maintindihan, ha? Hindi nyo yun maintindihan, no? Dahil wala naman ho kayong mga kaibigan na may kaya sa buhay. Yung mga kaibigan nyo, mga tindera sa palengke, tsismosa sa kanto, at katulong na mayamang kapitbahay natin. Ano ba naman yan, ma? Mamili naman kayo ng may class. Hoy, ikaw, Sheena, ha? Wala sa yaman o hirap ng tao yan. Ikaw ang nabubulagan sa mga paniniwala mo. Mas pinahalagaan mo yung mga material na bagay kaysa sa totoong nagmamalasakit sa'yo eh. Hindi na ako magugulat kapag dumating ang araw na nangailangan ka tapos wala kang maasahan dyan sa mga mayayaman mong kaibigan. Yung mga tulad nila, kaibigan mo lang sa saya yan. Pero hindi ka nila kilala sa hirap. Ay nako, whatever, ma. Aalis na po ko at kayo na yung bahala sa kuryente. Babawi na lang ako kapag may pera na ako. Bye! Ay, kailan ka pa magkakaroon ng pera puro ka luho. Sa luho lang naman napupunta lahat. Wala na talaga akong pag-asang umasenso sa'yo. Hindi ko na pinansin ang mga sermon ni Mama. Nagmamadali ako lumabas ng bahay para maaga makarating sa kakainan naming restaurant ni Karen at Joanna. Madalas kong unahin ang mga gala kasama ang mga kaibigan ko kaysa sa mga pangangailangan sa bahay. Nahihiya kasi akong tumanggi at malaman ng mga kaibigan kong hirap na ako sa pera. Ang alam kasi nila, maluwag ang buhay ko. Hindi kasi ako nawawala ng mga bagong gamit at sobrang allowance noong nag-aaral pa kami sa kolehiyo. Dahil din doon kaya nilapitan nila ako at kinaibigan. Kaya ayokong masira ang paniniwala nilang yon sa takot na bigla na lang silang magbago ng pakikitungo sa akin. Mas binigyan ko ng halaga yung mga bagay na nakasanayan ko at hindi ang mga totoong kailangan ko. Palagi kong rason, kaya naman diskartehan ni Mama yon. May pera pa naman si Mama. O kaya ay pwede naman akong humingi ng tulong kay Alas. Pagkatapos ng gala ko kasama ang mga kaibigan, pumunta naman ako sa apartment ng nobyo ko para iwasan si Mama. Sigurado kasi akong bubungangaan na naman niya ako kapag dumiretso ako ng uwi sa bahay. Hindi ka pa ba uuwi, Sheena? Anong oras na oh? Baka nag-aalala na yung mama mo ngayon sa inyan. Ay naku, wag mo intindihin yun si Mama, no? Sanay na yung umaalis ako at minsan hindi umuwi. Lalo na kapag bigala kami ng mga kaibigan ko. Tsaka, nag-message naman ako sa kanya na nandito ako sa apartment mo. Illegal naman tayo kaya walang problema doon. Naisip ko nga, hindi ba pwedeng dito na muna ako sa apartment mo? Ha? Anong ibig mo sabihin? Hindi pa tayo pwedeng mag-live-in ah. Gusto ko, kung sakali mang magsasama tayo, ay pareho na tayong financially stable. Hindi naman ako makikipag-live-in agad, no? At saka, sigurado hindi din naman papayag si Mama. Lalo na't kakagraduate ko lang ng college. Medyo nakakapagod lang kasi sa bahay eh. Mayat maya yung rant ni Mama sa mga bayarin kapag ganitong petsa na. Kaninong umaga bago umalis ng bahay, panay yung reklamo niya dahil kulang daw ang perang pabayad ng kuryente.
Alam naman yung may mga binabayarang mga bills, dapat pinag-iipunan na niya habang maaga pa. Hindi yung ganyan, aasa siya sa akin pag petsa di peligro na. Ang dami-dami ko ring gastos, no? Kasi naman, baka may importante siyang pinagkakagastusan at nagalaw yung nakatabing pambayad sa kuryente. Nagsabi pala sa'yo na kulang yung pera niya bakit hindi mo dinagdagan? Para hindi na siya mahirapang mag-isip ng solusyon. Ano ka ba? Ano namang ibibigay ko? Hindi pa nga ako nakakahanap ng regular na trabaho Yung kinikita ko doon sa part-time ko ay saktong lang naman sa mga pangangailangan ko. Paubos na naman nga yung skincare ko niyan Kaya hindi ko na rin pwedeng galawin yung natitira kong pera. Kaya ayun, bahala na si mama na gawa ng paraan yung problema niya sa kuryente. Matanong nga kita, mas importante pa ba ang skincare kaysa sa kuryente? Tsaka, nakakalabas ka nga kasama yung mga kaibigan mo at nakakakain kayo sa mga mamahaling restaurant. Ano lang ba naman yung mag-cancel ka muna ng lakad nyo kung kailangan mo pala ng pera? Alam mo, kaibigan mo naman yung mga yun. Kaya siguradong may intindihan nila. Hindi mo kailangang sumabay sa mga buhay nila kung wala ka pa namang kakayahan. Alam mo, kayo pareho kayo ni mama na hindi ko maintindihan. Minsan lang naman mag-aya yung mga kaibigan ko na yun, At deserve ko naman sigurong kumain na masarap. Kasi nakakapagod kayo maghanap ng trabaho habang nagpa-part-time job. Oo nga, nandun nga tayo sa punto na deserve mo nga. Kaso kung ganyan na, wala ka pa namang sapat na budget, dapat unahin mo muna yung mga kailangan nyo ng mama mo sa bahay. Pwede ka namang gumala at kumain sa mamahaling restaurant kapag may mais ka ng trabaho at hindi na kayo hirap sa buhay. Ay nako, pati ba naman dito may kontrabida pa rin sa buhay ko? Ay, akala ko nakaiwas na ako sa mga sermon at rants ni mama. Yun pala, may isa pa dito wala ring idea sa pinagdadaanan ko. Pareho pa kayo ng mga linyahan ni mama. Alam mo, malapit ko nang isipin na nag-uusap kayo para pagtulungan ako. Naiintindihan kita, Sheena. Alam kong malaking adjustment ang kailangan mong gawin simula nung mawala ang papa mo. Pero hindi lang naman kasi ikaw yung nag-a-adjust. Pati yung mama mo. Yung dating papa mo gumagawa na ngayon ay si Tita Rosa na. Kaya sana, alam mo, tulungan mo na muna siya. Bago yung mga hindi importante na pinagkakagastusan mo, unahin mo yung mas dapat, Sheena. Alam mo, pwede ba alas, manahimik ka na? Nagpunta nga ako dito para magpahinga yung isip ko Hindi ko naman kailangan ng mga opinion mo sa buhay namin ni mama dahil boyfriend lang naman kita. Kung awang-awa kay mama, bakit hindi ikaw yung tumulong sa kanya? Ang bata ko pa kasi para problemahin yung mga ganong bagay. Oo nga, boyfriend mo nga ako. Boyfriend mo lang ako. Kaya sino ba naman ako para pagsabihan ka? Huwag mo na lang sanang kalimutan na lahat ng sinasabi ko ay para din sa ikabubuti mo. Ay nako, huwag na lang natin pag-usapan yun. Yung problema ni mama sa kuryente na yun, hayaan na natin. Pag-aawahin lang natin yan Kahit kailan, hindi mo rin naman ako kakampihan. Palagi ka nasa side ni mama. Ipapaalala ko lang sa'yo na ako ang girlfriend mo, kaya dapat nasa side kita. Alam mo, Sheena, nasa side ako lagi ng tama. Hindi ko rin kinakampihan ng mama mo. Sinusubukan ko lang ipaintindi sa'yo yung mga mas importanteng bagay na dapat mas pinagtutuunan mo ng pansin. Okay, sige. Panalo ka na. Ayoko na pag-usapan yan. At baka makapagbitaw pa ako ng masakit na salita. Mabilis pa naman ako madala ng emosyon ko. Ikaw naman kasi, madalas kang parang si Papa na sinusunod lahat ng gusto ko. Minsan naman para kang si Mama kung pagsabihan ako. Ay, stress na nga ako di ba dapat ikaw yung pahinga ko, di ba? Sige, kung yun yung gusto mo, wala na akong opinion tungkol sa mga ginagawa mo. Sana lang wala kang pagsisiyan sa huli. Kasi hindi ko alam kung may magagawa pa ba ako para sa'yo nun. Ano? Anong ibig mo sabihin? May plano ka ba na iwan ako? Wala. Ang sinasabi ko lang, yung mga personal mong buhay na may kinalaman sa mama mo. Siya na lang yung pamilya mo kaya alam mo dapat pinahahalagaan mo siya. Ay nako, tama na nga yan. Ayaw mo rin tumigil mabuti pa. Ibili mo na lang ako ng spicy fried chicken. Alam mo naman yung cravings ko kapag bad trip ako, di ba? Ano? Gastos na naman? Ikakalabas lang natin sa mall ng isang araw Ang dami mo nang pinabili. Kulang pa ba yun? Alam mo, ikaw ang kuripot mo talaga. Hirap na hirap akong hiritan ka sa mga gusto ko. Alam mo, kung ayaw mo manlibre, pahiramin mo na lang ako ng pera.
Ako na yung sasagot sa pagkain namin. Normal lang naman na saluhin natin ang isa't isa kapag kapos na tayo. Nakailang hiram ka na sa akin ng pera, Sheena. Lagi mo sinasabi, kiss na lang yung bayad. Kaya, sige na, magtipid na lang muna tayo, okay? Babayaran kita ng pera. Basta kapag nakahanap na ako ng maayos na trabaho. So ngayon, yung kiss na lang muna. At saka, sa susunod, promise, ako na yung manlilibre sa'yo. Kakabili ko nga lang ng kwintas na gusto mo kahit masakit sa bulsa. Marami naman pwedeng lutuin dyan kaysa puro tayo gastos. Kailangan ko na rin kasi magtipid kasi sa katapusan pa yung next sa sahod ko. 1 linggo pa nga lang ang lumilipas Lagpas na agad sa kalahati yung gastos ko. Kaya magtiis na muna tayo ha. Kung ano yung available dyan, yun na muna. Ano ba naman to? Hindi naman mahal yung ipinabibili ko Tsaka tayong dalawa lang naman yung kakain. Bakit ba napakahigpit mo sa pera pagdating sa akin? Niligawan at pinasagot mo lang ba ako para maging trophy girlfriend? Para ano? Para may maipagmayabang ka sa mga kaibigan mo? At kaya ayaw mo akong ginagastusan kasi hindi mo ako nakikita sa future mo bilang asawa? Ganyan daw mga lalaki Lumalabas ang provider mindset nyo kapag gusto nyo talaga ang babae na makasama habang buhay. Kaya alam mo ikaw, sabihin mo nga sa akin yung totoo, Alas. Nakikita mo ba ako bilang future wife mo? O girlfriend mo lang kapag convenient sa'yo? Ay, nagawa mo na naman baligtarin yung kahulugan ng ibang salita. Iba naman kasi yung pagpo-provide na sinasabi mo. Hindi kasama dun yung pambili ng skincare, makeup, at mga kaartehan mo sa katawan. At saka wala namang problema sa akin na gumastos para sa'yo. Basta yung mga bagay na kailangan mo lang talaga. Kaartehan sa katawan. Minsan ba naisip mong kung hindi ako maarte sa katawan, wala ka ring magandang girlfriend na inihaharap sa mga kaibigan mo? Pareho lang tayo nagbe-benefit sa mga ginagawa ko, kaya wag mo naman sana akong husgahan. Nakakatamad na rin magluto ng ganitong oras Gutom na ako at nagkikrave talaga ako sa spicy fried chicken. Sige naman no. Please. Order na lang tayo ha. Ngayon lang naman ako ulit pumunta dito sa apartment mo Hindi mo pa rin ba pagbibigyan ako sa request ko? Okay, sige. Okay, umorder ka na ng pagkain gusto mo. Alam mo kasing hindi kita kayang tiisin Konting paglalambing mo lang, nawawala na talaga yung paninindigan ko. Si Alas ang naging takbuhan ko sa tuwing may problema ako sa buhay. Alam ko kasing kahit minsan nagtatalo kami, ay hindi niya naman ako kayang tanggihan. Kaya sobra na rin na naging kampante ako sa buhay ko. Kasi palaging desisyon ko ang nasusunod. Sa bahay man o sa relasyon namin ni Alas, ako pa rin ang nasusunod. Hindi ko alam na sa mga ginagawa ko pala ay unti-unti kong pinalalayo at sinasaktan yung mga taong nagmamahal sa akin. At tanging gusto lang nila ay ang ikabubuti ko. Kinabukasan, umuwi na din ako sa bahay dahil pinauuwi na ako ni Mama. Anak, nakita mo ba yung wedding ring namin ng papa mo? Tinabi ko kasi yun sa drawer Iniingatan ko yung bilang alaala ng papa mo kaso nung tingnan ko kagabi, wala nang laman yung jewelry box ko. Wala ko kung alam dyan, Ma. Tsaka ano niyo po ba yun? Matagal lang patay si Papa. Pwede na nga kayo mag-asawa ulit Kaya wala na rin bisa yung wedding ring na yun. At least kung ibinenta man, may halaga pa rin. Wala ka ba talagang alam o baka ikaw ang kumuha? Ay nako, huwag ka magkakamaling ibenta yun, Sheena. Kung alam mo lang ang hirap na pinagdaanan ng papa mo para makabili ng ganung wedding ring na gusto ko. Hindi mo iisiping mas may halaga yun kung ibebenta lang. Hindi importante ang presyo nun kundi yung sentimental value. Ay nako Ma, kaya halos ayokong umuwi Hindi kayo tumitigil sa mga reklamo nyo. Sinabi ko na nga wala akong idea kung saan napunta yung lecheng wedding ring na yan. At saka hindi niyo po ba nakikitang busy ako mag-unboxing ng mga parcel ko? Hala, ang dami yan Saan galing yung pinambayad mo ng mga yan? Di ba sabi mo wala ka nang pera? Hindi ako katulad nyo na kapag kinakapos umaasa sa anak. Marunong naman akong dumiskarte ng pera, Ma. Diskarte? O baka umutang ka na naman sa boyfriend mo? Hoy, hindi to utang no? Tsaka kahit naman humiram ako ng pera kay Alas, hindi niya pinababayaran kaya walang utang na nangyayari. Saan ba nanggagaling yung kakapalan ng mukha mo, anak? Ano na
lang iisipin ng mga magulang niyang si Alas kapag nalaman nilang panay ang hingi mo ng pera at pabili ng mga gamit sa mga anak nila? Alam mo ba na nakakahiya yun, Sheena? Ay nako, maganda ako ma. Pasalamat nga sila kahit marami nagkakagusto sa akin, loyal pa rin ako sa anak nila. Aba, dapat lang naman nagastosan ako ng anak nilang lalaki, no? Ay, kung ako ang magulang ni Alas, di bali nang hindi kagandahan ng girlfriend ng anak ko kaysa naman nakatulad mo na gold digger. Ano ho? Tinawag niyo ho ba akong gold digger, ma? Ma, baka naman nakakalimutan niyo na anak niyo ko. Ako ang anak niyo at hindi si Alas. Tsaka, hindi naman ako namimilit na gastusan niya ako eh. Siya yung kusang loob na nagbibigay sa akin. Hindi pagiging gold digger yun, no? Hindi ako naniniwalang basta lang naisip ng boyfriend mo na bilhan ka palagi ng mga mamahaling gamit. Kahit ang lalaking malaki kung kumita ng pera ay aaray sa sobrang gastos mo. Hindi pa ba gold digger yung ginagawa mong tanggap ka na lang ng tanggap? Ay nako, minsan nagdadalawang isip ho talaga ako eh. Kung anak niyo ba talaga ako? Kasi, grabe eh, no? Grabe kayo kung husgahan ako. May ina ba na ganyan mag-isip sa sarili nilang anak? Alam mo, niisip ko rin yan eh. Anak ba talaga kita? Kasi nakakahiya na yung mga ginagawa mo. At para sagutin yung isa mo pang tanong, oo, may inang ganito mag-isip lalo na kung wala sa direksyon at desisyon sa buhay ng mga anak nila. Hindi na rin ako magtataka kung isang araw ay sugurin ka ng mga magulang ni Alas dito. Ay naku ma, hindi ho mangyayari yun no. Akala nyo katulad yung mga magulang ng boyfriend ko? Kahit kailan hindi sila nakikialam sa relasyon ng anak nila. Kung saan masaya si Alas ay suportado nila no. Kaya huwag ho kayo mag-alala. Dahil hindi mangyayari yung mga pinagsasasabi nyo. Ay, talagang hindi ako mag-aalala. Alam mo, pag nangyari yun, siguradong matutuwa pa ako. Naiinis na pinagpatuloy ko na lang ang aking ginagawa. Kahit minsan hindi pumasok sa isip kong mangyayari ang mga sinabi ni Mama. Nakilala ko na rin kasi ang mama ni Alas. Tahimik at mailap siya sa tao pero mabait naman. Naisip kong hindi siya yung tipo ng taong nanunugod at nag-iiskandalo. Malayong malayo sa personality ni Mama na palaging bunganga ang ginagawang sandata. Madalas nga tuwing bumibisita kami ni Alas sa bahay nila ay nasa gilid lang si Tita Evelyn at nagdarasal. Hindi ko lang ganang maintindihan yung mga sinasabi niya kasi parang bumubulong lang naman siya sa hangin. Noong una nangilabot pa nga ako pero naipaliwanag naman ni Alas na mabuti kung bakit ginagawa yon ng mama niya. Kaya kalaunan ay nakasanayan ko na rin nakikita siya na panay ang bulong sa gilid ng bahay nila. Tsaka sobrang dalang lang naman din ako pumunta doon kila Alas. Mas madalas pa nga siyang pumupunta dito sa bahay. Ayoko lang kapag nakakausap niya si Mama kasi bigla siyang nagiging kuripot. Mukhang pinagsasabihan siya ni Mama at sinusunod naman niya. Hindi tulad ko na kahit anong galit at sermon ni Mama ay hindi ko pinakikinggan. Dumating pa nga sa puntong napabalikwas ako ng bangon nang makarinig ng malakas na katok sa pinto. Tinatamad na binuksan ko yun at bumungad sa akin ang galit na si Mama. Sheena, lumabas ka nga dyan! Walang hiya kang bata ka! Ikaw naglakaw ng wedding ring namin ng papa mo! Pinenta mo pa talaga sa pawn shop na malapit dito sa atin! Ano ba naman yan, Ma? Dahil lang ba dyan inaabala niyo yung pagpapahinga ko? Halos kakapikit ko pa nga lang eh. Ay naku, sasakit na naman maghapon yung ulo ko niyan. Tsaka kanino ba makating dila yung nalaman yung mga fake news niya na dyan kay Aling Susan na wala namang ibang ginawa kundi gumawa ng kwento? Aba hindi. Nagtanong-tanong ako sa mga kapitbahay kung may napansin ba silang pumasok na ibang tao sa bahay. Pero nakakapagtakang wala raw silang napansin at tayong dalawa lang naman na naglalabas-masok dito. Kaya naisipan ko magtanong na rin sa pawn shop. Doon ko nalaman na isinangla ang wedding ring namin ng papa mo at ikaw nakapangalan sa resibo. Oo na, tama ka na. Ako na ngayon kumuha ng wedding ring ninyo. Isinangla ko lang naman dahil kailangan ko ng pera eh. Kulang kasi nabili kong skincare noong nakaraan. At saka ubus na yung makeup set ko na paborito kong ginagamit, no? Hindi pa ako makapagpabili kay Alas kasi kabibili lang niya ng kwintas para sa akin. Kaya, ayun, nung nakita ko yung wedding ring niyo ni Papa na nakatambay lang naman sa cabinet, edi hiniram ko na muna. Babawiin ko na naman yun pag nagkapera na ako. Ano? Akala mo maliit na bagay lang itong pinag-uusapan natin? Sheena,
Sinabi ko na sa'yo na may sentimental value yung singsing na yun pero hindi ka pa rin nakinig. Paano kung hindi na mabawi sa pawn shop yun? Ano na lang iisipin ng papa mo? Porkit wala na siya, hindi na natin nagawang pahalagahan yung bagay na pinaghirapan niya. Ano ka ba naman ma? Patay na si papa. Hindi na niya masasabi o may isip pa yan dahil nasa sementeryo na siya at inuud na. Alam mo, tigilan mo nga ako sa mga sentimental value mo. Kinailangan ko ng pera at nakita ko yung wedding ring nyo. Wala naman na talagang halaga yung mga singsing na yun kasi wala na si papa. At least diba, napakinabangan pa ng anak nyo. Baka nga matuwa pa yun kasi ayaw niyang kinakapos ako sa allowance noon. Ayan. Kaya lagi rin ako nagagalit sa papa mo noon kapag nibibigay siya sa'yo. Kapag ibinibigay niya lahat ng gusto mo. Kasi baka ganyan. Baka lumaki ka na hindi alam ang halaga ng pera. At yan. Tama nga ako. Mabuti sana kung hindi siya nang iwan ng maaga. Hindi yung ako pa'y namumroblema kung paano ka patitinuin. Wala na ho ba kayong sasabihin, ma? Okay na. Narinig ko na lahat eh. Paulit-ulit na lang tayo. Inaantok pa ho ko. Baka pwedeng mamaya na ho kayo tumalak. Nakakarindi na ho kasi talaga. Sobrang aga pa oh. Ba't napakabastos mo talagang bata ka. Hintayin mo lang talaga. Puputulin ko yung sungay mo. Inirapan ko lang si mama nang iwan niya ako. Wala naman akong pakialam kahit ilang beses niya akong pagbantaan. Naniniwala kasi ako hindi niya ako kayang saktan dahil anak niya ako. Kaya sa halip na matakot, mas lalo lang ako naging pasaway. Hindi ko kailanman inintindi ang mga sermon niya hanggang nagising na lang ako isang araw sa hindi ko inaasahang bisita. Ano ba yan? Sandali! Nariyan na! Ay, sino ba yung katok ng katok sa pinto? Anong oras pa lang eh? Nasaan na ba si mama? Ay naku, napilitan tuloy ako lumabas para lang buksan tong pinto na to. Kakainis naman eh. Halos kapipikit ko lang kanina eh. Good morning, Iha. Nagising ko ba mahimbing mong tulog? Pasensya ka na sa biglaang pagdalaw ko dito sa bahay ninyo. Tita Evelyn, anong ginagawa niyo dito? Alam po ba ni Alas na dadalaw kayo sa bahay namin? Nasaan ho ba siya at bakit hindi niyo ho siya kasama? Walang ideya si Alas sa pagpunta ko dito, Sheena. Gusto lang sana kita makausap. Nagtayong dalawa lang. Tungkol naman po sa inyong pag-uusapan natin. At saka bakit hindi pwedeng malaman ni Alas? May problema po ba na hindi ko alam? Baka naman pwedeng papasukin mo na muna ako sa loob. O mas gusto mong parinig ng mga kapitbahay yung pag-uusapan natin. Oo nga ho pala, pasensya na. Sige ho, tuloy ho kayo. Bibili lang po ako ng merienda sa tindahan. Hindi pa po kasi namamalengke si mama kaya wala pa po kaming stocks ng pagkain eh. Hindi na kailangan. Wala rin naman akong planong magtagal. Gusto ko lang talaga na makausap ka. Naupo ko sa harapan ni Tita Evelyn. Wala akong ideya sa pag-uusapan namin. Pero nang mga sandaling yun, ay umahon ang kaba sa dibdib ko. Bigla ko naalala yung mga sinabi ni Mama noong isang araw habang nagbubukas ako ng mga parcel at hindi nga ako nagkamali. Diretso na kita, Sheena. Ayoko na ginagawa mo na parang bank account ang anak ko. Nalaman ko panay ang pabili mo dito ng mga mamahaling alahas. At hindi lang yon. Siya na rin halos ang gumagastos para sa mga pang-araw-araw na pangangailangan mo. Graduate ka naman na college, hindi ba? Bakit hindi ka magbanat ng buto para malaman mo kung gaano kahirap kumita ng pera? Tita, ano ho bang pinagsasasabi niyo? Hindi naman po ako palagi nagpapabili kay Alas ng mga gamit. Siya ho yung kusang nagbibigay sa akin at hindi ko naman ho matanggihan. Naghahanap na rin ho ako ng trabaho. Sadyang mailap lang po yung kumpanya ngayon dahil nga wala pa akong experience na nagagawa eh. Pinalaki ko si Alas na marunong humawak ng pera. Kaya sigurado kung hindi siya gagastos sa sobrang mahal para lang magpasikat sa girlfriend niya. Alam ko ginagamit mo ang sobrang pagmamahal niya sa'yo para makuha ang gusto mo. Narinig ko rin na minsan kung paano ka magpabili sa kanya noong nasa bahay namin kayo. Akala ko hanggang sa mga pagkain lang at mura lang naman ang mga yon. Ang hindi ko mapapalampas ay pati ang mga mamahaling alahas, skincare, makeup at kung ano-ano pa. Anak ko pa rin ang sumasagot.
Hindi pa nga kayo mag-asawa kung makahingi ka, daig mo pa ako. Hindi ako makakapayag na patuloy mo i-take advantage ang kahinaan ng anak ko. Ano ba naman yan? Saan niyo ho ba narinig yung kwentong yan? Nagsumbong ho ba si Alas sa inyo? Sinabi sa akin lahat ng mama mo. Kung hindi pa siya nagmagandang loob ay hindi ko malalaman ang lahat. Mas mabuti pang ang hiwalayan mo na lang ang anak ko. Hindi ko kailangan ng magandang manugang. Mas gusto ko yung responsable pagdating sa pera. Manaho naman ho kayo, tita. Kilala ko si mama at sigurado ko puro paninira lang sa akin yung mga sinabi niya sa inyo. Pero maniwala ho kayo. Hindi ko ginagamit si Alas para sa mga personal na interest ko lang. Kung nagsisinungaling ka mama mo, siguro naman si Alas ay hindi. Napansin ko na rin yung palagi niyang paggastos sa'yo Kinakausap ko siya minsan at umamin siya. Ginagawa niya yon dahil ayaw ko niya mawala. Kung hindi, kaya makipag-iwalay ng anak ko sa'yo Ako na mismo ang magsasabi. Iwan mo ang anak ko. Ano ba yan? Wala naman ho tayo sa telenovela para mangyari yung gusto nyo. Hindi ho kayo magdedesisyon yan. Labas po kayo sa relasyon namin ni Alas. Kami ang magsasamang dalawa sa hinaharap at hindi naman ho kayo Kaya kung meron man pwedeng magdesisyon tungkol sa relasyon naming dalawa, si Alas ho yun at ako. Kami lang ho yung pwedeng gumawa nun. Totoo nga pala talaga makapal ang mukha mo. Anak ko si Alas, kaya may karapatan ako makialam. Lalo na kung ganyan ang ginagawa sa anak ko. Kung makareklamo kayo parang kayo yung gumagastos. Si Alas nga ho, walang reklamo Parehong-pareho kayo ni Mama. Ganyan ba talaga kapag matatanda na? Masyadong pakilamera at hindi alam kung paano ilulugar yung mga sarili nila. Bastos ka, bata ka! Wala ho kayong karapatang saktan ako sa loob ng pamamahay namin Ang kapal ng mukha nyo. Tandaan nyo, malalaman ni Alas yung ginawa nyo sa akin. Sige, gawin mo! Pagsubok ka dahil sasabihin ko rin naman kung gaano kasama ugali mo para matauhan ang anak ko. Akala mo ba natatakot ako? Hindi mo ako matatakot. Ikaw ang dapat na matakot sa akin dahil hindi mo alam ang kaya kong gawin pagdating sa anak ko. Nang araw na yon ay maghapon akong wala sa mood. Galit na galit akong hinihintay ang pag-uwi ni Mama. Sa hindi malaman dahilan ay maghapon din siyang hindi umuwi. Sarado naman ang shop kapag araw ng Sabado. Kaya mas naging irritable ako sa isiping sinadya niyang umalis pagkatapos magsumbong sa mama ni Alas. At habang mas tumatagal ang oras, mas lalong napupuno ng galit ang puso ko para kay Mama. Pakiramdam ko sa mga oras na magkita kami ay hindi ko na mapipigilan pa ang sarili ko. Ma, alam niyo ba yung ginawa niyong gulo? Galing dito ang mama ni Alas at sabi niya ay nagsumbong daw kayo na tinitake advantage ko yung anak niya. Concern lang naman ako sa boyfriend mo. Wala akong nakikitang mali sa ginawa ko. Hindi ba't palagi mong sinusumbat ang obligasyon ng mga magulang sa mga anak nila? Isa sa mga obligasyon namin ang protektahan ng anak namin kapag natitake advantage na ito. Gaya ng pagtama sa mga anak namin kapag bali na yung landas at paniniwala nila. Wala ho kayong karapatang gawin yun. Sinira mo ako sa mama ni Alas. Alam mo bang pwedeng maapektuhan ang relasyon namin ng boyfriend ko dahil sa ginawa nyo? Oo naman, Sheena. Alam ko lahat ng pwedeng mangyari. Pero wala na akong pakialam kung masaktan ka. Basta maputol ko lang yung sungay mo. Baka hindi mo alam na noong muntik na tayong maputulan ng kuryente, lihim na nag-abot ng pera sa akin si Alas dahil naawa siya sa akin. Mabuti pa nga siya kahit hindi ko anak, concern sa sitwasyon ko. Pero ikaw na mismo ang anak ko? Ano? Kulang na lang lumuhod ako sa'yo para lang magkaroon ka kahit kaunting awa sa akin? Kaya hindi ko na kayang tagalan na nakikitang inaabuso mo lang yung mga taong nagmamalasakit sa'yo. Alam nyo ang tawag dyan? Hindi yan concern para sa akin. Ang tawag dyan, inggit, ma. Naiinggit ka kasi malaki ang pagkakapareho ng ugali ni Alas kay Papa. Oh, baka nga may lihim ka na pagtingin sa boyfriend ko. Walang hiya ka. Naiintindihan mo ba yung sinasabi mo, Sheena? Para ko ng anak si Alas. Lalong hindi ko kayang ipagpalit ang papa mo. Huwag na tayo maglokohan dito, ma. Hindi niyo naman kayang gawin ang lahat ng to para lang turuan ako ng leksyon. Alam ko may iba kayong intensyon sa boyfriend ko. Nakakadiri ka. Kilabutan at mahiya ka naman sa papa mo, Sheena.
Kung nabubuhay lang sana ang papa mo, alam niyang gagawin niya sa'yo. Kasi ako, hindi ko na alam kung paano ka patitinuin. Ay nako, sana nga no? Sana nga lang ay nabuhay na lang si papa, ma. Mas maayos pa siguro ang buhay ko kung siya'y nandito at kayo na lang sana yung namatay. Mas gustuin ko pang makita kayo nakalibing sa lupa kaysa araw-araw ko nakikita yung pagmumukha nyo. Alam nyo, malas kayo sa buhay ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko sa sobrang galit. Wala naman akong intensyong sakta ng sobra ang damdamin ni mama. Kaya lang hindi ko na kinaya ang bigat ng dibdib ko. Akala ko kasi noon, pinagtutulungan ako ng mundo. Na wala akong kakampi at mag-isa lang ako. Hindi ko kasi nakikita ang mali ko. Puro ampuna at panunumbat lang ng ibang tao. Pagkatapos ng usapan namin, ay pinuntahan ko si Alas. Alas! Alas! Please lumabas ka dyan! Kailangan kita! Marami akong isusumbong sa'yo! Sandali. Anong oras na, Sheena? Nabubulabog ka ng mga taong natutulog na. Ano bang kailangan mo? Bakit ganyan ka magsalita? Kung magtanong ka, parang hindi mo ako girlfriend Tsaka, bakit ang tagal mo buksan yung pinto? Nag-away kami ni mama, kaya dito na muna ako. Hindi pwede, Sheena. Umuwi ka na lang sa inyo at pag-usapan niyo ng mama mo yung problema niyo. Ano bang nangyayari sa'yo? Huwag mo sabihin may babae ka kaya bigla nila nagbago yung trato mo sa akin. Ay, nako. Sheena, mahal kita. Mahal na mahal kita. At handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Pero tama mo ang magulang natin. Kung talaga mahal kita ay gagawin ko mas makakabuti sa'yo. Ayusin mo na muna yung buhay mo. Tsaka natin pag-usapan ang relasyon natin kapag handa ka na. Ano ibig sabihin yan, ha? Nakikipaghiwalay ka na ba sa akin? Wait, nagsumbong na ba sa iyong mama mo? Alas, kung alam mo lang yung mga sinabi sa akin ng mama mo kanina, pati ikaw, siguradong iinit ang ulo at hindi ka makakapagpigil. Ma, hindi siya basta nanunugod at nagbibitaw ng masakit na salita. Pero tama ka namang hindi tama na pinuntahan ka niya sa bahay niyo at kinumpronta nang hindi dumadaan sa akin. Dahil doon, humihingi ako ng tawad. Pero kung kailangan ko mamili sa pagitan niyo, pasensya ka na. Mas mahalaga ang mga magulang ko kaysa sa babaeng hindi pa naman ako sigurado kung pwede ko bang makasama habang buhay. Kung tutuusin, binastos mo rin siya at hindi ko kayang tanggapin ang mga sinabi mo sa kanya. Alam mo, hindi ko akalain na maniniwala ka sa mama mo kaysa sa akin. Akala ko pa naman, tapat ka sa akin. O sige, papayag ako kung gusto mo na talagang makipaghiwalay. Pero sa oras na pag-isip-isip mo na hindi mo pala ako kayang mawala, wala ka nang babalikan. Dahil tandaan mo, hindi na kita tatanggapin. Akala mo ba natatakot ako na mawala ka? Maraming nagkakagusto sa akin at willing na ibigay ang lahat para lang makuha ang matamis kong oo. Kaya sigurado akong ikaw ang magsisisi bandang huli. Umalis ako sa apartment ni Alas, nadurog ang puso. Hindi ko akalaing sa oras na yon na pinakakailangan ko siya ay magagawa niya akong talikuran. Tiwala kasi akong hindi niya ako kayang mawala. At lahat gagawin niya para sa akin pero nagkamali ako. Kasi yung taong akala ko ay paglalaban ako ay nagawa pa rin akong iwan. Mas lalo ko naramdaman ng pag-iisa. Pakiramdam ko ng mga oras na yun ay pasan ko ang buong mundo. Sobrang bigat ng dibdib ko. Maging ang mga kaibigan ko sa saya ay hindi ko rin naasahan noong mga panahong kailangan ko sila. Palagi silang may dahilan. Palaging hindi pwede. Kaya sa huli ay napilitan akong bumalik sa poder ni mama. Maghapon akong hindi lumabas ng kwarto dahil tuluyang sumama ang pakiramdam ko. Hapon na nang maisipan kong lumabas ng kwarto para kumain. Agad na hinanap ng mata ko si mama. Naabutan ko siyang nanonood ng TV sa sala pero hindi niya ako pinapansin katulad ng dati. Ma, may gamot ba kayo para sa sakit ng ulo? Kung wala baka pwedeng pakibili ako. Para kasing minamartilyo tong ulo ko. Grabe yung sakit. Andun sa cabinet, matuto kang gamitin yung mga mata mo. Hinihiling mo na sana mamatay na lang ako, di ba? Oh, paano ka na pagpatayin na ako? Ma, pwede ba?
Ayoko na muna makipagtalo. Masakit talaga yung ulo ko kaya gusto ko ng katahimikan. Wala ka pa rin talagang kadala-dala at mukhang hindi ka pa rin nagsisisi sa mga kasalanan mo. Pwede ba mo ba? Tama na muna yung drama, Ma. Wala po talaga akong lakas para patulan kayo. Ay naku, dyan na nga kayo. Hindi na sumagot si Mama pero kapansin-pansin ang malaking pagbabago niya simula ng araw na yon. Para naglaho ang presensya ko sa mundo niya. Kakausapin niya lang ako kapag kailangan. Hindi naman ako natakot. Pakiramdam ko kasi kaya ko naman ang sarili ko kahit wala yung mga taong dati nang sumusuporta sa akin. Hanggang sa magsimulang may mapansin akong kakaiba sa balat ko. Ano ba to? Kailan pa ako nagkaroon ng butlig sa leeg? Pati sa braso at ilang parte ng mukha ko. Ay, ano ba to? Sobrang kate. Pinabibigay ni Aling Mila. Listahan daw ng utang mo at kailangan mong bayaran sa lalong madaling panahon. Ha? Ano? Anong utang? Wala ko natatandaang nangutang ulit ako sa kanya ngayong buwan, ha? Matagal na yung utang mo. Ang lagi mo raw sinasabi ay babayaran ko. Wala ko natatanda ang sinabihan kitang umutang. Lalo na't puro chicheria at soft drinks ang laman yan. Nasabi ko na rin kay Aling Mila na ikaw ang magbabayad ng mga utang mo. Kailangan niya daw yung pera bago matapos ang linggo. Ano? Hindi niyo pa rin binabayaran? Ay naku, grabe naman. Stress na nga ako. Dumagdag pa kayo. Pahingi ako ng pambayad, Ma. Hindi kasama sa budget ko yung merienda mo. At hindi ba't may part-time job ka? Gamitin mo yung sinasahod mo dun para mabayaran yung utang mo. Hindi pa man ako nakakasagot ay agad na lumabas si Mama. Bumaba ang tingin ko sa mahabang listahan ng utang kay Aling Mila. Halos umabot na yon ng 2,000 na hindi ko namamalayan. Ang buong akala ko kasi binabayaran ni Mama ang mga inuutang ko noon. Patuloy naman akong binibigyan ni Aling Mila dahil matalik niyang kaibigan si Mama. Hindi ko akalaing aabot sa puntong babalik sa akin lahat ng ginawa ko. Mas lalo ko tuloy naramdaman ang pangangati sa parte ng leeg ko. Itinapon ko ang listahan ng utang kay Aling Mila. Hindi ko yon masyadong pinansin dahil mas mahalaga sa akin ang itsura ko. Mas inuna ko ang pagbili ng mga ointment para sa mga katikati ko sa katawan at make-up pantakip sa mga butlig na sobrang nahalata na kapag maliwanag. Napapansin ko rin parang mas dumadami pa ang mga ito at medyo nagiging mahapdi na. Pero hindi pa rin ako tumitigil at nagpapatuloy pa rin ako sa normal kong buhay. Bilang isang nangangarap na maging social media influencer, naging buhay ko ang kamera at puhunan ko ang aking itsura. Kaya naman mas natuon ang atensyon ko sa mga nangyayaring problema sa aking balat. Ayokong tumigil sa pangarap ko na sumikat dahil lang sa akala kong maliit na problema. Sa isip ko kasi noon ay ito ang paraan para mas madali akong kumita ng pera. Gusto kong ipamuka sa mga tumalikod sa akin na kaya kong magkaroon ng sariling income at hindi ko na kailangang umasa sa iba. Kaya lang yung akala kong maliit na problema ay mas lumala pa. Sa tuwing isinusuot ko ang mamahaling kong alahas ay sobrang nangangati ang mga butlig ko hanggang magsimula na itong magsugat-sugat. Sinubukan kong takpan ng make-up ang mga kapintasang unti-unting naglilitawan sa katawan ko. Kaya lang halos maiyak ako sa hapde kapag nalalapatan ng concealer ang mga sariwa kong sugat. Hindi mawawala ang sakit hanggat hindi ko inaalis ang make-up. Nahihirapan na rin akong igalaw ang leeg ko at sa tuwing lumalabas ako ay balot na balot ang katawan ko. Pero kahit anong pagtatago ang gawin ko, nakita pa rin ng mga tao ang kondisyon ko. Nang araw na sugurin ako ni Aling Mila tungkol sa utang ko sa tindahan niya ay sobrang galit niya. Hindi niya sinasadya na nahila ang takip sa mukha ko at doon nakita ng maraming tao ang nangyayari sa akin. Naging laman ako ng mga usap-usapan sa paligid. Mas lalo akong di makalabas sa sobrang kahihiyang inabot ko. Pero ang mas kinakasama na loob ko ay ang pananahimik ni Mama. Hanggang sa tuluyan na akong hindi nakatiis at nilapitan siya at saka tinanong. Ma, wala ka na ba talagang pakialam sa akin? Tingnan niyo yung nangyayari sa balat ko. Naghihirapan na akong gumalaw at sobrang hapdi na ng mga sugat ko. Ayoko na rin lumabas kasi kinukutya ko ng mga tao. Sa tingin ko,
Kailangan ko na magpa-check up, ma. Ay nako, dahil yan sa kasusuot mo ng mga kaartihan sa katawang hindi naman ikaw ang bumibili. Akala mo ba, pwede yung sa iba, ang hirap at sa'yo ang sarap? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo nang lahat yan ay may balik at kapalit. Hindi ka kasi nakikinig. Wala ba talaga kayong pinipiling oras, ma? Nakikita niyo naman yung kalagayan ko, di ba? Nahihirapan ako pero patuloy pa rin kayo sa panenermon. Tsaka, anong yung pinagsasabi niyong dahil to sa mga sinusuot kong alahas at makeup? Matagal ko nang ginagamit yung mga yun. Kaya, sigurado ako na hindi allergies to mula sa mga gamit ko. Baka nga, hindi. Pero, malay mo, di ba? May nangungulam na pala sa'yo dahil sa sobrang gastos mo. Kung makapaglusay ka ng pera, ay parang pinupulot lang namin yung mga binibigay namin sa'yo. Kaya may nagtuturo siguro sa'yo ng leksyon para matuto kang pahalagahan yung mga pinaghihirapan ng ibang tao. Oh my God! Grabe, no? Hindi ka talaga magpapapigil, no? Pahingi na nga lang ako ng pera. Ako na lang yung magpapacheck up para malaman natin ang totoo. Hindi puro kayo hula dyan. Binigyan niya naman ako ng perang pampacheck up. Ang sabi ng doktor ay allergy nga raw sa mga alahas at makeup. Nabalot ako ng sobrang pagtataka dahil dati naman ako nagsusuot ng mga alahas. Pero ngayon ko lang naramdaman ang sobrang pangangati at pagsusugat ng balat. Maging ang doktor na tumingin sa akin ay nagtaka. Pero sa huli ay allergy rin ang kinabagsakan ng mga test ko. Sinunod ko nilang ang payo ng doktor at ginamit ang mga gamot na ibinigay sa akin. Itinigil ko rin muna ang pagsusuot ng mga alahas at paggamit ng makeup. Ang buong akala ko ay magiging okay na ako kapag nagtagal pero halos maiyak ako sa sakit nang magising ako isang araw na sobrang hapdi ng mga sugat ko. Nagsimula akong umiyak at magsisisigaw. Tinawag ko si mama pero halos mamaos na ako nang magpakita siya. Kalmado lamang at hindi man lang natataranta. Malayo sa dating mama na nakasanayan ko. O bakit? Ano man nangyayari sa'yo, Sheena? Kung makasigaw ka ay parang kinakatay na baboy dyan. Pati ako nagpapahinga na sana inaabala mo pa. Hindi ko na po kasi alam yung gagawin ko, ma. Sobrang hapdi na ng mga sugat ko at hindi ko na maigalaw yung leg ko. Ma, please, tulungan niyo naman ako. Baka naman kasi ginagamit mo pa rin yung mga alahas at makeup mo. Hindi ba sinabi ko na sa'yo at sinabi na rin ng doktor na itigil mo na yung paggamit ng mga yun? Itinigil ko naman eh. Kaya lang, alam mo yung sobrang tagal na simula nung tumigil ako at wala pa rin nagbabago. Bakit ganun? Bakit hindi pa rin ako gumagaling at parang mas lumalala pa? Mas mabuti sigurong ibalik mo na lang yung mga alahas na yan kay Alas. Baka naman yun ang dahilan kaya nangyayari sa yan. Masyado mo kasing inabuso yung tao. Ano? Hindi ko pwedeng ibalik ang alahas ko kay Alas. Sa akin ang mga yun at kailangan ko mga yun sa mga susunod kong content. Kailangan ko ng solusyon sa problema ko, ma. Hindi yung suhestyon yung sobrang imposible. Ganyan na nga. Ganyan na nga yung nangyayari sa'yo. Hindi mo pa rin magawang bitawan yung mga alahas at luho mo sa katawan. Baka nga kinukulam ka na talaga ng isa sa mga taong hinuhututan mo ng pera. Napaisip ako sa sinabi ni mama. Narinig ko rin noong minsan lumabas ako ay mga usap-usapan ng kapitbahay tungkol sa akin. Posible nga daw na kinukulam ako dahil sa sama ng ugali ko. Dahil kahit nakailang balik na ako sa doktor ay hindi pa rin ako gumagaling at mas lalo lumalala pa ang sakit ko sa balat. Ang una ko naisip ay puntahan ng bahay nila Alas. Naalala ko ang banta ng mama niya at ang kakaibang mga kinikilos niya sa tuwing bumibisita kami sa kanila noon. Maging ang mga ito ay hindi ko maintindihan. Ang mga pagbulong-bulong niya pati sa gilid. Naisip kong ritual yon para kulamin ako. Itinaon kong araw ng day off ni Alas ang pagpunta sa bahay nila para saktong nandoon din siya para ipamukha sa kanya ang ginagawa sa akin ng kanyang ina. Sheena? Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't sabi ko sa'yo na huwag ka nang magpunta dito? Tsaka, ano ba yan? Anong nangyari sa'yo? Bakit parang namamaga yung leeg? At bakit may sugat ka sa... Ano yan? Sugat sa balat? Tinatanong mo pa talaga kung anong nangyari sa akin? Tingnan mo yung leeg, braso at mukha ko. Nakakadiri at punong-puno ng mga sugat, di ba? Lahat yan, kagagawa ng mama mo. Ano?
Nababaliw ka na ba? Paano naman gagawin niya ni Mama hindi nga siya lumalabas ng bahay at ang huling labas niya nung pinuntahan kayo sa bahay niyo? Exactly! Siguro sinagawa niya yung ritual nung pumunta siya sa bahay. Nabasa ko sa internet na kailangan daw nila ng mga personal na gamit, buhok o kuko para isagawa ang kulam. Ano? Sinasabi mo ba namang kukulam ang mama ko? Alam mo ikaw, Sheena, mag-iingat ka sa mga sinasabi mo. May takot pa sa Diyos ang mama ko. Aba syempre, ipagtatanggol mo yan kasi magulang mo eh. Tsaka mamas boy ka nga diba? Sunod-sunuran ka sa mama mo kaya ilabas mo yung mama mo. Gusto ko na pagalingin niya ako ora mismo. Ano ba, iskandalo to? Aba, ikaw na nabababae ka. Hindi ba't wala na kayo na alas? Bakit nanggugulo ka pa rin dito sa amin? Matagal na akong walang pakialam sa anak niyo. Pwede mo ba alisin niyo yung sumpang inilagay niyo sa akin? Ah, ano? Sumpa? Ano pinagsasasabi mo? Wala akong ginagawa sa'yo. Magkukunyari pa kayo. Tingnan niyo yung mga sugat sa balat ko. Kayo ang may gawa niyan, hindi ba? Nako, wala akong alam dyan sa mga binibintang mo. Hindi ako magsasayang ng oras para lang sa'yo. Baka naman nakuha mo ang mga yan dahil sa mga gamit na nakuha mo sa pananamantala ng ibang tao. Hindi totoo yan. Naniniwala ko na kinukulam niyo ako. Kaya nga panay yung bulong niyo dyan sa loob ng bahay niyo eh. Sinasabi niyo lang na nagdadasal kayo pero ang totoo, ritual yon. At kaya hindi kayo lumalabas eh dahil natatakot kayong malaman ng ibang tao ang sikreto ninyo. Bastos ka talaga, babae ka. Tama lang na nangyari sa'yo mga yan. Parusa sa'yo yan kasi hindi ka marunong magpahalaga ng pinaghirapan ng iba. Sana nga hindi ka na gumaling eh. Para habang buhay mo dala-dala yung marka ng pagiging gastadora mo kahit wala ka naman sariling pambili. Pati anak ko hinuthutan mo dahil sa sobrang mahal ka niya. Tapos ikaw pa ang may lakas na loob na sumugod at pagbintangan ako na kinukulam ka. Hoy, ikaw babae, baka hindi lang yan ang abutin mo kung ako ang gagawa sa inyan. Kaya bago ko pa maisip na gawan ka na masama, umalis ka na rito. Natauhan ako sa mga sinabi ni Tita Evelyn. Masyado ako nagpadala sa emosyon at nakalimutan ko ng isipin ng tama. Naging sobrang desperada kasi akong gumaling at hanapan ng lunas ang karamdaman ko. Pero sa huli ay bumalik pa rin ako sa umpisa. Puro tanong at pagtataka kung bakit nangyayari sa akin ang mga bagay na dinaranas ko ngayon. Sobrang nagbagong itsura, malayong malayo sa makinis at maputing dalaga na kinahuhumalingan dati ng mga lalaki. Kahit ang tingnan ng sarili ko sa salamin ay hindi ko kayang gawin. Natatakot na rin ako sa sarili kong refleksyon at ang nakikita ko na lang na pag-asa sa ngayon ay ang sarili kong ina. Mahina akong kumatok sa pinto ng kwarto ni Mama pero wala akong narinig na sagot mula sa kanya. Nagtatakang binuksan ko ang pinto. Doon, napansin ko malaking pagbabago sa loob ng silid niya. Medyo matagal na kasi akong hindi pumapasok doon at hindi ko alam kung gaano nakatagal ang pagbabagong nakikita ko. Ang dating malinaw at maaliwalas sa silid ay naging madilim at parang masikip sa pakiramdam. Hindi ko rin mapigilang manginig dahil sa kakaibang lamig na sumalubong sa akin pagpasok ko ng silid. At doon ay mas lalo pa akong kinalabutan nang may marinig na mga bulong. Hindi ko maintindihan ang sinasabi pero sigurado akong boses ni Mama ang naririnig ko. Dahan-dahan kong binuksan ng ilaw para akong binuhusan ng malamig na tubig sa nakita ko. Nakahiga si Mama sa kama niya at sobrang laki ng pinayat. Pero ang mas umagaw ng pansin ko ay ang hawak niya manika habang nakapikit at patuloy sa pagsasagawa ng kanyang ritual. Tumigil lang siya at nagmulat ng mata nang marinig ang boses ko. Ma, anong ginagawa niyo? Sheena, anong ginagawa mo rito? Lumabas ka sa kwarto ko. Hindi, masagutin niyo ako. Anong ginagawa niyo? Bakit may hawak kayong manika na makukulam? May nakatusok pang karayom at hindi ba piraso yan ang damit ko na nakakabit sa manika? Ano to? Ano tong mga to? Mga itim na kandila to ah. Pero bakit pati yung kuko kong pinutol yung isang linggo nandito? Hindi pa ba malinaw sa iyong lahat? Ako ang nagpapahirap sa iyo, Sheena. Sawang-sawa na kasi ako sa katigasan ng ulo mo. At ito lang ang naiisip kong paraan para mapatino ka.
Ano? Kayo yung dahilan ng paghihirap ko. Grabe naman, gaano ba kalalim yung galit niyo sa akin, Ma? Bakit kailangan humantong tayo sa ganito? Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Gagawin ko ang lahat para putulin ang sungay mo. Kahit pa maging masama ko. Para lang maging mabuti ka. Wala na rin namang halaga ang buhay ko kasi nag-iisang taong dahilan para magpatuloy ako ay hinihiling na sana mamatay na lang ako. Sana maging masaya ka na kapag wala na ako, anak. Ano? Ano ang ibig niyo sabihin, Ma? Lahat ng to ay para lang mapatunayang mali ako at tama kayo. Hindi mo pa rin talaga naiintindihan. Ginawa ko ang lahat ng to para sa'yo. Kasi gusto kong matuto ka sa mga kamalian mo. Sinubukan ko ng lahat ng parang alam ko pero hindi ka talaga nagtatanda. Kaya napilitan ako mag-aral, Mangulam. Alam kong mali at malaki ang pwedeng maging kapalit. Pero kung para magbago ka, hindi ko pang hihinayangang isakripisyo maging ang sarili kong buhay. Nanginig ang buong katawan ko sa narinig kong yun mula kay Mama. Nung pinaghinalaan kong mangkukulam si Aling Evelyn ay nag-research ako tungkol sa mga itim na salamangka. Alam kong buhay ang kapalit kapag sinubukan mong manakit ng tao gamit ito. Buhay ng biktima niya o buhay ng gumagawa ng ritual. At sa mga narinig ko kay Mama ay sigurado akong kaninong buhay ang pipiliin niyang iligtas. Hindi ang buhay niya, kundi ang buhay ng pinakamamahal niyang anak na hindi ko man lang nakita noon. Gagaling ka, anak. Gawin mo lang ang tama. Huwag kang manlalamang ng kapwa para lang sa pansariling interes mo. Gusto kong maging instrumento ko para hindi ka na umulit sa pagkakamali mo. Ano ba pinagsasabi niyo, Ma? Kailangan niyo lang na maalisin ang sumpa sa akin eh. Babalik ka pa rin naman sa dati, di ba? Di ba? Pwede niyo na talikuran yung ganyang gawain tapos mabuhay na lang tayo na normal. Huli ng lahat, Sheena. Pinagbili ko na ang buhay ko sa demonyo. Hindi ko na yun mababawi pa. Kaya gusto kong huwag kang gumaya sa akin at maging isang mabuti kang ehemplo. Ano? Hindi ko maintindihan, May. Paano huli ng lahat? Base sa na-research ko tungkol sa kulam, pwedeng bawiin ang sumpa at talikuran ng pangungulam. Hindi lahat ng nababasa mo sa internet ay totoo at kompleto. Noong nagdesisyon akong pasukin ito, isa sa mga kondisyong ibinigay sa akin ay ang kapalit na buhay. Siyempre, hindi ko magagawang ibigay ang buhay mo. Kaya hayaan mo ako na lang, anak. Obligasyon ko ito bilang natitirang magulang mo. Hindi. Ma, ayoko. Bakit? Paano naman ako, Ma? Hindi niyo pa ako pwedeng iwan. Pangako ko po sa inyo, magbabago ko. Magtitino na ako at susundin ko na lahat ng gusto ninyo. Ito ang kabayaran ng kasalanan ko. Huwag mo sanang kakalimutan ang mga aral na natutunan mo sa lahat ng nangyari sa iyo, Sheena. Mabuhay ka ng tapat at mabuti, anak. Mahal na mahal kita. At sana, mapatawad mo ako. Wala ka namang kasalanan sa akin, May. Ako yung dapat na humingi ng tawad sa'yo. I'm so sorry, Ma. Patawarin niyo ako sa lahat na nagawa ko. Mahal na mahal din po kita at hindi ko kaya mawala kayo, please. Please. Huwag niyo naman po akong iwan, oh. Binabawi ko na po lahat ng sinabi ko noon. Gusto ko pa mabuhay ka eh. Para makabawi ako. Makabawi ako sa lahat ng pagkukulang ko. Salamat, anak. Tandaan mo lahat ang binilin ko sa'yo. At huwag na huwag mong susubukang sumunod sa yapak ko. Bata ka pa. Marami ka pang panahon para itama ang lahat ng pagkakamali mo. Patawarin mo rin ako sa lahat ng mga pagkukulang ko sa'yo. Alam kong hindi ako naging perpektong magulang, kaya napariwara ka ng landas. Pero lagi mong tatandaan kung gaano kita kamahal. Pagkatapos na madamdamin naming tagpo ni Mama, tuluyan na nanghihina ang katawan niya. Nakita ko kung paano siya pinahirapan ng ginawa niya para lang mapatino ako. At totoo nga na sa paggamit niya ng itim na salamangka, ang naging kapalit ay ang buhay niya
na dapat ay sa akin. Sobrang laki ng pagsisisi ko sa nangyari. Kung pwede ko lang ibalik ang oras, Miss Cassie. Kahit maghirap ako, ay gagawin ko para lang mabuhay ulit si Mama. Pero siya ang naging kabayaran ng mga kasalanan ko. Sa sobrang adiksyon ko sa mga material na bagay, ay hindi ko naisip na yung totoong yaman ko pala ay nasa tabi ko lang. At totoo ngang malalaman lang natin ang halaga ng isang tao sa atin kapag wala na sila. Hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin ang bigat sa dibdib dahil sa mga nangyaring yon, Miss Cassie. Hindi ko huhusgahan si Mama sa napili niyang paraan para turuan ako ng leksyon. Sa tingin ko pareho lang kami naging desperada. Ako sa material na bagay at siya naman ay para mapabuti ang aking buhay. Mahirap magpatuloy lalo na't wala nang nakasanayan kong presensya ni Mama. Pakiramdam ko nga, nagpapatuloy na lang ako para gawin ang mga ibinili niya. Ang humingi ng tawad sa mga nasaktan ko at ibalik ang mga bagay na hindi naman ako naghirap na makuha. Ay nako, ano na naman ang ginagawa mo rito, babae ka? Ano, magugulo ka na naman? I'm so sorry po, tita. Sorry po sa lahat ng nagawa ko. Alam ko pong hindi niyo pa ako magagawang patawarin ngayon pero sana dumating yung araw na mapatawad niyo rin ho ako. Ano, kasama na naman ba to sa mga drama mo para balikan ka ng anak ko? Ayoko maging manugang ka kaya huwag ka nang umasa. Umalis ka na rito. Nakikita ko pala kapag bumukha mo nanggigigil na ako. Hindi naman ho ako nandito para ayusin yung relasyon namin ni Alas, tita Tanggap ko na pong tapusin yung relasyon namin ng anak niyo. Nandito lang naman ho talaga ako para humingi ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Alam mo, sayang ka talaga Maganda ka pa naman sana kaya lang masyado ka maluho sa katawan. Sana lang talagang totoong nagsisisi ka na at magbago ka. Hindi pa uli ang lahat sa'yo, iha. Hindi ba ng anak ko ang makatuluyan mo? Kung matututo kang pahalagahan ang pinaghihirapan ng iba, ay makakahanap ka sigurado ng matinong lalaki. Opo, tita. Maraming salamat po at sorry po ulit. Gumana rin ulit ang dibdib ko na makahingi ng tawad kay Tita Evelyn. Sobra kasi ang naging galit niya sa akin noon dahil sa ginawa ko kay Alas at pambibintang sa kanya na siyang nangkulam sa akin. Hindi ko nalang pinaalam ang sikreto ni Mama hanggang sa mailibing ito. Tuluyan na rin naghilaw ang mga sugat ko sa katawan pero hindi na nawala ang mga bakas noon. Siguro naiwan ang mga ito bilang paalala sa naging buhay ko noon. At para na rin hindi ko na yun balikan pa. Miss Cassie, may mga araw na nilalamon pa rin ako ng lungkot at natutuksong bumili ng mga gamit na hindi ko naman lubos na kailangan. Naging libangan ko kasi yun o hindi ko pa natatanggap ang pagkawala ni Papa. Hanggang sa nakahiligan ko na at naging addiction ko na to at nakasanayan na rin na paulit-ulit gawin. Mabuti na lang at malalim ang sugat na iniwan ni Mama sa akin. Yun ang nagsilbi kong paalala na huwag na ulit magpadala sa emosyon ko. Ang huling bagay na hiniling sa akin ni Mama ay ibalik ang mga bagay na nakuha ko nang hindi ko naman pinaghihirapan. Oh, sandali. Bakit binabalik mo yung mga binigay ko na sa'yo? Ibinigay ko na lahat ng yan kaya hindi ko na kailangan yan. Hindi mo na yan dapat ibalik sa akin. Pag-aari mo na ang mga yan, Sheena. Kung gusto mo, ibenta mo para may panimula ka. Nabalitaan ko nangyari sa mama mo at nakikiramay ako. Pasensya na dahil hindi ako nakapunta noong lamay at libing niya. Wala namang problema, ayos lang. Sigurado naman ako naiintindihan ni Mama yun. Sobrang bait kaya ng tingin niya sa'yo. May mga araw pang nakakaramdam ako ng selos kasi parang mas totoo pang anak yung turing niya sa'yo. Hindi naman totoo yun. Alam mo, naging bulag ka lang talaga sa katotohanan. Kaya hindi mo napansin noon kung gaano ka kamahal ng mama mo. Mahal na mahal ka ni Tita Rosa, Sheena. Higit pa sa buhay niya. Alam ko naman kaya lang huli na yung lahat. Wala na si Mama at hindi na ako makakabawi sa lahat ng mga naging kasalanan ko sa kanya. Pwede pa naman yan. Gawin mo lang lahat ng gusto niya. Lahat ng gusto niyang mangyari sa buhay mo noon. Hindi naman sa lahat ng oras tama ang mga magulang natin pero karamihan sa kanila, ang gusto lang ay yung makakabuti sa atin. Ay, sana nga Sana nga noon ko pa na-realize yan. Di sana wala akong pinagsisisihan ngayon.
Isa pa pala sa mga bili ni Mama na ibalik ko yung mga gamit na ipinabili ko sa'yo noon. Kaya sana tanggapin mo ng mga to. Hindi rin naman ako naghirap niyan eh. Babayaran ko na lang unti-unti yung mga perang inutang ko sa'yo. Papasensyahan mo na ako sa lahat ng perwisyong nagawa ko ha. Alam ko na may galit ka pa rin sa akin. Lalong-lalo na dahil sinagawa ko kay Tita Evelyn. I'm so sorry, alas. Kalimutan na natin yun. Ang mahalaga ay mukhang natauhan ka na. Sana lang huwag ka nang bumalik sa dati mong buhay. Hindi rin naman ganun kalalim ang galit ko sa'yo. Kaso, hanggang dito na lang talaga tayo. Oo, ayos lang. Natuto na rin naman na ako sa masakit na paraan. Maraming salamat, alas, kahit sa sandaling naging magkarelasyon tayo. Naging isa ka sa mga sandigan ko. Ginawa ko lang naman yung obligasyon ko bilang boyfriend mo noon. Minahal din naman kasi talaga kita, Sheena. Hindi mo lang talaga nakita agad yung totoong halaga ko. Mas naging importante sa iyo yung mga material na bagay. Pero tapos na rin naman yung kwento natin yun. At least ngayon, mas alam na natin ang gagawin sa mga susunod na relasyon natin. Oo nga eh. Ngayon ko mas na-realize kung gaano ako katanga noon. Hindi lang isang taong totoong nagmamahal sa akin na nawala. Kundi, ayun, dalawa kayo ni Mama. I'm really sorry, alas. Gusto ko lang sabihin, minahal din naman kita noon. At totoo yun. At alam mo, kung may babalik ko lang yung panahon, ikaw pa rin yung pipiliin ko. Miss Cassie, hindi na naayos ang relasyon namin ni Alas. Malaki rin kasi naging kasalanan ko sa kanya at sa mama niya. Hindi ko na rin kayang humarap pa ulit kay Tita Evelyn dahil sa sobrang hiya. Naisip ko rin mas mabuting ayusin ko na lang muna ang buhay ko at saka na ang pag-ibig. Madalas ngang sabihin sa akin ni Mama noon na ang pag-ibig, hindi naman yan aalis. Pero ang opportunity sa buhay, minsan lang dumarating. Nagawa ko makapasok sa isang kumpanya. Hindi pa kalakihan ng sahod pero doon naman nagsimula ang lahat. Gamit ang maliit na sweldo ay unti-unti kong binayaran ang lahat ng mga utang ko. Hindi ko man nagawang humingi ng tawad sa lahat ng mga nagawan ko ng kasalanan noon. Pero kung darating ang araw na magkukrus sa mga landas namin, kung kinakailangan kong lumuhod sa harapan nila, ay gagawin ko. Miss Cassie, sa pagtatrabaho ko, natutunan ko kung gaano kahirap kumita ng pera. Kaya nalaman ko kung bakit kailangan itong pahalagahan, lalo na kung hindi naman tayo naghirap na kitain ito. Pero mas masarap pala talaga sa pakiramdam kung yung perang ginagastos natin ay nanggaling sa sariling pagod at hirap natin. Napatunayan ko rin ang mga sermon ni Mama noon na lahat ng bagay ay masama kapag nagiging sobra na. At ang mga ginagawa nating panlalamang sa kapwa ay laging may kapalit na kabayaran. Natuto ako ng leksyon sa pinakamasakit na paraan. At ngayon, wala na akong ibang aasahan kundi ang sarili ko na lamang. Kaya sana ay wala nang tumulad sa akin at maranasan pa ang pinagdadaanan ko. Kaya dito ko na rin po tatapusin ang aking kwento. Sana ikapulutan niyo ito ng aral at matuto tayong pahalagahan ang mga taong nasa paligid natin hanggat nabubuhay pa sila. Huwag na huwag tayong magpasilaw sa mga material na bagay kasi mas masakit kapag yung totoong mahalaga sa buhay natin ang naging kapalit ng mga luho natin. Maraming salamat sa pakikinig ng aking istorya. Muli, ako po si Sheena. Maraming salamat sa iyo, Sheena. Unang-una sa lahat sa pagtitiwala dito sa aming channel para ibahagi ang iyong kwento at aming kapulutan ng aral. Sana'y marami kayong natutunan. At muli, ako ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Cassie. Hanggang dito na lang muna at hanggang sa mga susunod pa nating mga istorya.